Sa loob ng classroom, umaga pa lang ay ramdam na ang tensyon sa pagitan namin ni Alisa. Mula pa noong unang araw, hindi kami magkasundo. Hindi ko alam kung bakit, pero tila lahat ng gawin ko ay may mali sa paningin niya. Ako si Marco, isang estudyanteng tahimik at mahilig sa mga libro, habang siya ay palaging bida sa klase, masyadong palaban at tila laging may gustong patunayan. Ngunit nang dumating ang araw ng aming bagong group project, nagulat ako nang malaman kong kami ni Alisa ang magka-partner. Nagkatinginan kami, parehong nagtataka kung paano namin maitataguyod ang isang proyekto kung kami ay laging magkaaway. Sa kabila ng pag-aalinlangan, wala kaming magawa kundi sundin ang utos ng aming guro. Sa unang meeting namin, agad kong napansin ang kakaibang aura ni Alisa. Parang may kapayapaan sa mga mata niya na hindi ko pa nakikita noon. Ako naman, sinubukan kong buksan ang usapan sa pamamagitan ng mga ideya para sa proyekto. Bakit hindi natin gawing tungkol sa mga classical music? Tanong ko, umaasang makikita niya ang halaga nito. Ngunit agad siyang tumanggi. Marco, masyadong boring yan. Bakit hindi na lang natin gawing tungkol sa mga modern art installations? Muli na namang nagtagpo ang aming mga opinyon. Para kaming magkaibang mundo na pilit gustong magkaisa, ngunit laging may harang sa pagitan. Habang papalapit ang deadline na ng proyekto, napansin kong unti-unti naming natutunan ang pagsasaalang-alang sa opinyon ng isa't isa. Sa tuwing nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, pilit kong inuunawa ang mga sinasabi ni Alisa. At sa kabila ng kanyang mataray na ugali, nararamdaman ko ang kanyang sinseridad sa pagpapahayag ng kanyang mga ideya. Hindi ko maitatanggi, may bahagi sa akin na humahanga sa kanyang dedikasyon. Isang hapon, habang nagtatapos kami sa pagsusulat ng mga detalye ng proyekto, hindi ko inaasahan ang tanong niya. Marco, bakit mo ba ako laging inaaway? Mahina ang kanyang tinig, tila may halong lungkot. Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Baka dahil pareho tayong may mga bagay na gustong patunayan, sagot ko habang nag-iisip. O baka dahil hindi natin naiintindihan ang isa't isa. Tumahimik siya, tila nag-iisip. Ako naman, pilit na inaayos ang mga papel sa harap ko. Pero sa kabila ng katahimikan, nararamdaman ko ang pagbabago sa pagitan namin. Parang may unti-unting gumuguhong pader sa gitna. Sa mga susunod na araw, mas naging magaan ang pakiramdam ko tuwing makakasama si Alisa. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero sa bawat oras na magkasama kami, mas lumalalim ang pagkakaintindihan namin. Unti-unti kong nakikita ang ibang bahagi ng kanyang personalidad, ang kanyang pagiging maalaga sa mga kaibigan, ang pagkahilig niya sa mga pelikula, anang hindi ko inaasahang hilig sa mga lumang musika. Isang gabi, habang nag-aaral kami sa library, bigla niyang sinabi, Marco, alam mo bang hindi ko talaga gusto ang mga modern art installations? Napatingin ako sa kanya, nagtataka. Gusto ko lang kasing makita kung paano mo ire-react sa idea ko. Natatawa akong napailing. Akala ko ba gusto mo talaga yon? Kaya pala ang dami mong tanong tungkol sa classical music. Oo nga, gusto ko rin, sagot niya habang nakangiti. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang init sa puso ko. Parang may bagong simula sa pagitan namin, isang simula na hindi ko inaasahan. Ngunit bago pa man kami makauwi, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang pumasok ang aming guro, humihingal at may dalang balita. Kailangan ninyong tapusin ang proyekto ngayong gabi. May malaking pagbabago sa schedule at kailangan ito bukas na bukas. Tila biglang bumagsak ang mundo sa harap namin. Maging si Alisa ay napatingin sa akin, halatang hindi alam ang gagawin. Pero sa kabila ng kaba, naramdaman ko ang kakaibang sigla sa puso ko. Parang isang pagkakataon na magpatuloy kami sa aming bagong simula, ngunit sa mas masalimuot na sitwasyon. Ang araw ay tila matamlay habang ako'y nakaupo sa likod ng aming silid-aralan.
hinihintay ang pagdating ng aming guro. Sumasalamin sa bintana ang pag-ambon na parang sinasalamin ang kaguluhan sa aking isipan. 2 linggo na ang nakalipas mula nang magsimula ang grupo naming proyekto. At sa hindi inaasahang pagkakataon, napasama ako kay Marco, ang taong hindi ko akalaing magiging kasama ko sa kahit anong gawain. Si Marco ay kilala sa aming klase bilang isang palaban, palaging may sagot sa lahat ng tanong at hindi natatakot ipahayag ang kanyang mga saloobin kahit kanino. Ako naman, isang tahimik na estudyante, palaging nasa gilid at mas pinipiling mag-obserba kaysa makipagsagutan. Ang aming pagkakaiba ang nagbusod sa aming alitan. Palaging may tensyon sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata. Ngunit ngayong kami magkasama sa isang proyekto, wala akong magawa kundi tiisin ang kanyang presensya at subukang makipagtrabaho ng maayos. Habang nagmumuni-muni, dumating si Marco na may bitbit na laptop. Agad siyang naupo sa tabi ko, sinimula ng kanyang mga iniwang gawain mula sa huling pagkikita namin. Hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang kakaibang pagkilos. Tila ba may pinag-aralan siya mula sa aming huling diskusyon. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa plano para sa presentasyon at kahit hindi ko inaasahan, naging mas maayos ang aming pag-uusap. Ang dating malalim na bangin sa pagitan namin ay unti-unting nawawala. Hindi ba't mas maganda kung dadagdagan natin ng visual aids ang mga datos? Tanong niya habang nakatingin sa screen ng laptop. Nagulat ako, hindi dahil sa tanong, kundi sa tono ng kanyang boses. Magaan, parang hindi siya ang Marco na kilala ko. Oo, sa tingin ko makakatulong iyon para mas maintindihan ng mga kaklase natin. Sagot ko, naguguluhan sa pagbabago ng kanyang ugali. Habang kami nagtatrabaho, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata. May kung anong liwanag na dati hindi ko nakita. Ang tensyon na dati palaging naroon ay napalitan ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat palitan ng ideya, unti-unti kong nakikilala ang isang bagong aspeto ni Marco. Isang taong may determinasyon, may kakayahang makinig at umunawa. Sa paglipas ng mga araw, ang aming proyekto ay unti-unting nabubuo. Ang dati malamig na pakikitungo ay naging mas komportable at sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ko ang sarili kong inaasam ang mga pag-uusap namin. Hindi ko inakalang ang taong kinaiinisan ko ay magiging sanhi ng hindi maipaliwanag na saya sa loob ko. Isang gabi, habang kami nagtatrabaho sa library, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng mas malalim. Sa gitna ng mga libro at tahimik na kapaligiran, unti-unti kong nalaman ang kwento ni Marco, ang kanyang mga pangarap, mga takot, at ang dahilan ng kanyang pagiging palaban. Sa likod ng kanyang matapang na anyo ay isang taong may pinagdadaanang hindi ko inakala. Mahirap lang talaga minsan, wika niya habang nakatingin sa kawalan. Kaya kailangan mong maging matatag para sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Hindi ko maiwasang makaramdam ng simpatiya at pagkakaintindihan. Sa wakas, naintindihan ko kung bakit ganoon siya. Ang aming pagkakaiba ay hindi hadlang, kundi tulay upang mas makilala ang isa't isa. Sa kabila ng lahat, natagpuan ko ang sarili kong humahanga sa kanya. Ngunit sa likod ng mga magandang nangyayari, may isang bagay na bumabagabag sa akin, isang lihim na hindi ko maipahayag. Sa kabila ng pagkakalapit namin, may isang aspeto ng aming relasyon na hindi ko pa rin maipaliwanag. Ano nga ba ang tunay na nararamdaman ko para kay Marco? Ito ba'y isang pagkakaibigan na unti-unting lumalalim o isang damdaming higit pa sa inaasahan? Isang araw, sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa kaibigan ko ang dumating, isang mensahe na magpapabago sa lahat. May narinig akong balita tungkol kay Marco. Mukhang may nangyayaring hindi mo alam. Mag-ingat ka. Napatigil ako, hindi makapaniwala sa nabasa.
Ano ang ibig sabihin nito? Ay, sa kabila ng aking nararamdaman, isang pagdududa ang unti-unting lumaganap sa aking isipan. Ano ang tunay na intensyon ni Marco? Sa pagkakaibigan na umusbong sa pagitan namin, may isang bahagi na nagtatago sa dilim. Nagpatuloy kami sa aming proyekto, ngunit ang dating kasiyahan ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ang mga mata ni Marco, na dati puno ng liwanag, ay tila ba may itinatagong sikreto. Sa bawat pag-uusap, ang tanong ay paulit-ulit na bumabalik. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng kanyang mga ngiti? Habang papalapit ang araw ng presentasyon, ang pagdududa ay lumalalim. Sa kabila ng aming pagkakalapit, may isang bagay na tila hindi tama. Ang aming paglalakbay na nagsimula bilang isang proyekto ay nauwi sa isang misteryo na kailangang lutasin. Sa gitna ng lahat, isang tanong ang nananatili. Ano ang lihim na nagtatago sa likod ng aming pagkakaibigan? Hindi ko akalain na ang isang simpleng group project ay magiging sanhi ng hindi inaasahang pagbabago sa buhay ko. Kahit noong una ay hindi ko gusto ang ideya na makipagtulungan kay Marco, hindi ko maikakaila na sa bawat araw na lumilipas, may nakikita akong bago sa kanya. Kung dati ay inis at iritasyon ang nararamdaman ko tuwing kasama siya, ngayon ay napapalitan na ito ng kuryosidad at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, kagustuhan na makilala pa siya ng mas malalim. Minsan, habang nagre-review kami para sa paparating na presentasyon, napansin ko ang kanyang mata na punong-puno ng determinasyon. Sa kabila ng kanyang pagiging maingay sa klase, may bahagi pala sa kanya na seryoso at may dedikasyon. Sa mga pagkakataong ito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano pa kaya ang hindi ko alam tungkol kay Marco? Isang araw, habang naglalakad kami papunta sa library, bigla siyang huminto. Alice, sabi niya na tila nagdadalawang isip. May gusto akong sabihin sa iyo. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako. Ano yun, Marco? Tumingin siya diretso sa mata ko at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang isang Marco na hindi ko pa nakikilala. Isang Marco na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Alam kong hindi tayo magkasundo noong una at aminin ko, sa tingin ko ay pareho tayong may pagkukulang kung bakit tayo nagkakasagutan. Pero sa mga nakaraang linggo, napansin ko ang pagbabago sa iyo. Hindi na kita nakikita bilang kaaway. Sa totoo lang, gusto ko na makilala ka pa. Hindi ko alam ang sasabihin. Nakakatawa isipin na ang dating hindi ko gusto ay ngayon ay nagpapakita ng interes na makilala ako. Marco, sabi ko at nagulat ako sa sariling tono. Hindi ko rin inakala ito, pero siguro nga mas mabuting kilalanin natin ang isa't isa ng mas maayos. Ngumiti siya at sa ngiting iyon ay may naramdaman akong kakaibang init sa loob ko. Ngunit bago pa man namin ituloy ang pag-uusap, nakita namin si Clara, isa sa mga kaibigan ko sa klase na papalapit sa amin. Alice, Marco, tawag niya na may halatang excitement sa kanyang boses. May balita ako. Ano yon? Tanong ko na medyo nabitin sa kasalukuyang pag-uusap namin ni Marco. Nagpalit ng schedule ang presentasyon natin. Sa halip na sa susunod na linggo, gagawin na ito bukas. Sabi ni Clara na tila hindi alintana ang tensyon na nararamdaman ko. Nagulat kami ni Marco. Kinakabahan ako. Alam kong handa kami, pero ang pag-a-adjust sa bagong schedule ay hindi madali. Kaya ba natin? Tanong ni Marco na tila nag-aalala na rin. Oo naman, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan lang nating pagtuunan ng pansin ang mga detalye ngayon gabi. Pagkatapos ng klase, nagpunta kami sa bahay ni Marco para tapusin ang lahat ng kailangan sa project. Sa kabila ng aming pagod, hindi ko maiwasang mapansin ang pagiging maalalahanin ni Marco. Sa gitna ng paghahanda, nagpatugtog siya ng musika para makapag-relax kami. Para hindi tayo masyadong ma-stress, sabi niya, sabay ngiti.
Habang nakaupo kami sa sahig, patuloy kaming nag-uusap tungkol sa project at sa kung ano-ano pang mga bagay. Sa bawat kwento, mas lalo kong na-appreciate ang kanyang pagiging bukas at masayahin. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero sa gabing iyon, naramdaman ko ang isang koneksyon na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, may bagay sa kanya na nagustuhan ko. Nang matapos na ang lahat ng kailangan para sa project, tumingin ako sa orasan. Maghahating gabi na pala. Salamat, Marco, sabi ko. Hindi ko akalaing magiging ganito kagaan ang lahat. So, maintenance. Salamat din, Alice, sagot niya na tila may ibang ibig sabihin sa kanyang tono. Sa tingin ko, ito ang simula ng mas magandang pagkakaibigan. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang pagkakaibigan ang nararamdaman ko. May kung ano sa kanyang presensya na nagbigay ng kakaibang saya sa akin. Nang umalis ako sa bahay ni Marco, hindi ko maiwasang mag-isip ng malalim. Ano nga ba ang nangyayari sa akin? Hindi ko alam at hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari sa presentasyon bukas. Kinaumagahan, handa na kami para sa presentation. Habang papunta kami sa klase, hindi ko maiwasang madama ang kaba at excitement. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may kasama akong hindi ko inaasahan, si Marco. Nang magsimula na ang presentation, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Sa bawat salita, sa bawat ekspresyon, naramdaman ko ang pagkakaisa sa aming dalawa. Ngunit sa dulo ng presentation, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla akong tinawag ng guro. Alice, Marco, dito kayo sa harapan, sabi niya. May gusto akong ipakita sa inyo. Kinabahan kami. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa paglapit namin na nakita ko ang isang dokumento na hawak niya at sa isang iglap nagbago ang lahat ng inaasahan ko. Sa dokumentong iyon may nakasulat na hindi ko inaasahan, isang lihim na magpapabago sa aming relasyon ni Marco. Ano kaya ang nakasulat? Hindi ko alam, pero alam kong simula ito ng isang bagong kabanata sa aming dalawa. Sa unang 3 bahagi ng kwento, nakilala ko si Adrian bilang isang tao na kabaligtaran ko sa maraming bagay. Ako si Mia, isang estudyanteng laging nasa unahan ng klase, tahimik at palaging nakatutok sa pag-aaral. Si Adrian naman ay palaging nasa huli, mahilig sa sports at tila walang pakialam sa kanyang mga grado. Sa kabila ng pagiging magkaaway namin sa klase, napilitan kaming magtulungan para sa isang group project na tila naging dahilan ng unti-unti naming pagkakaintindihan. Sa bahagi 4, nagkita kami ni Adrian sa silid aklatan para ipagpatuloy ang aming proyekto. Malamig ang hangin at tila ba ang buong paligid ay naging tahimik para sa aming dalawa. Habang naglalakad ako papasok, nakita ko na siya doon, nakaupo at tila may malalim na iniisip. Hindi ko alam kung paano siya nagawang magmukhang seryoso. Ngumiti siya sa akin, isang nanggiting hindi ko inaasahan. Mia, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Bungad niya, sabay ayos sa kanyang mga libro. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na magsisimula siya ng usapan, lalo na ng ganito kaseryoso. Ano iyon? Tanong ko, sinisikap na hindi ipakita ang pag-aalala sa aking tinig. Alam kong hindi naging maganda ang simula niya, pero natutunan ko na hindi naman pala masama ang makipagtulungan sa'yo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang mga salita. Ah, ganun din ako, sagot ko, pilit na sinusukat ang bigat ng kanyang sinasabi. Ngumiti siyang muli at sa pagkakataong iyon, parang nagkaroon ng kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Salamat, sabi niya, at parang ako'y naging magaan, pero may isa pa akong nais sabihin. Tumigil siya sandali, parang nag-aalangan, at ako na may nakaramdam ng kakaibang kaba. Ano iyon? Muli kong tanong. Ngayon ay puno ng kuryosidad. Tumingin siya sa akin, tila ba naglalaban ang kanyang damdamin. Mia, palagay ko nagugustuhan kita. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman.
Para bang nagkaroon ng biglaang pagbagsak ng karayom sa tahimik na silid-aklatan. Nagkatinginan kami at tila ba ang oras ay tumigil. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang pagtatapat. Ang buong buhay ko ay palaging nasa kontrol. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman kong may nangyaring kakaiba. May bahagi ng sarili ko na natuwa, ngunit mayroon ding bahagi na natakot. Adrian, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sagot ko sa kanya, sinisikap na panatilihin ng kalmadong tono. Okay lang, sagot niya, sabay alis ng tingin, parang may bahid ng pagkabigo sa kanyang mukha. Hindi ko naman inaasahan na sasagutin mo agad. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Tumango ako at sa gitna ng katahimikan, muli kaming bumalik sa aming ginagawa. Ngunit ang mga salitang binitiwan niya ay nagpatuloy na gumugulo sa aking isipan. Sa kabila ng aming pagkakaiba, sa kabila ng aming naging alitan, paano nga ba nagawa ng isang proyekto na paglapitin kaming dalawa? Habang nag-uusap kami tungkol sa mga detalye ng aming proyekto, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanya. Ang paraan ng kanyang pagngiti kapag may naisip siyang magandang ideya, ang pag-iwas niya ng tingin kapag nahihiya siya, at ang kanyang sinserong pagnanasa na magtagumpay kami sa aming ginagawa. Unti-unti naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila ba ang simpleng proyekto na ito ay naging daan para makilala ko siya ng mas malalim. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, natutunan kong may pagkakapareho rin pala kami. Pareho kaming may pangarap, may mga pinagdaraanang pagsubok, at sa kabila ng lahat ng ito, may puwang pa rin para sa pagkakaibigan o higit pa. Ngunit sa likod ng lahat, may isang bagay na hindi ko inasahan. Isang bagay na nagbigay ng bagong twist sa aming kwento. Sa dulo ng aming sesyon, habang nag-aayos kami ng aming mga gamit, may natanggap akong text mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at nagulat ako sa aking nabasa. Mia, mag-ingat ka kay Adrian. Hindi siya ang inaakala mong tao. Napatigil ako at napatingin kay Adrian na abala sa paglalagay ng mga libro sa kanyang bag. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Sino ang nagpadala nito? Sa likod ng kanyang mga ngiti at kabaitan, may tinatago bang lihim si Adrian na hindi ko alam? Ang pagkakaalam na may posibilidad na ibang tao si Adrian kaysa sa ipinapakita niya sa akin ay nagdulot ng bagong kaba sa aking dibdib. At sa kabila ng kanyang pagtatapat ng damdamin, bigla akong nagduda. Ano ba talaga ang totoo? Sa pagkakataong iyon, alam kong hindi natatapos ang kwento namin ni Adrian dito. Sa halip, nagsisimula pa lamang ang masalimuot na kabanata ng aming kwento. Isa na puno ng pagdududa, pagtuklas at marahil. Pagmamahal, ngunit handa na ba ako sa mga maaari kong matuklasan? Sa simula ng linggo, ang silid-aralan ay tila isang palengke sa dami ng ingay at ang matinding init ng araw ay nagdadagdag sa alingasngas ng bawat estudyante. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon kami ni Lila, ang aking mortal na kaaway sa klase, sa isang sulok at nag-uusap tungkol sa aming group project. Sino nga ba ang mag-aakalang ang dalawang taong halos magbatuhan ng tingin noon ay magiging malapit sa isa't isa? Okay, kailangan nating tapusin ang research part ng project na ito bago matapos ang linggo, sabi ni Lila habang naghahanap ng mga reference sa laptop niya. Mabilis ang mga daliri niya, tila sanay na sanay sa ganitong gawain. May mga ideya ka ba? Napabuntong hininga ko. Oo, pero kailangan nating mag-focus sa mga pangunahing tanong na ibinigay ni Ma'am Rica Frente. Sagot ko. Siguro, pwede nating simulan sa kung paano nakakaapekto ang social media sa pag-aaral ng mga kabataan. Tumango si Lila, ang mga mata niya ay nakapako sa screen. Magandang simula, paano kung idagdag natin ang aspeto ng mental health? Napangiti ako. Isa ka talagang henyo, Lila. Napatingin siya sa akin
At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ngiti na hindi pilit. Sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmumula sa kanya. Hindi ko mawari kung ito ba ay dahil sa aming proyekto o sa unti-unting paglalapit ng aming mga damdamin. Habang lumalalim ang aming pag-uusap, naalala ko ang mga panahong kami ay nag-aaway pa. Lagi kaming nagkakatampuhan sa mga maliliit na bagay. Pagdating sa recitation, palaging siya ang bumabangka at ako naman ay tila palaging nasa likod. Pero ngayon, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Ang proyekto ang naging tulay para sa aming dalawa. Maya-maya, nagring ang bell, hudyat ng pagtatapos ng klase para sa araw na iyon. Lahat ay nagmadali, ngunit kami ni Lila ay nanatiling nakaupo, patuloy sa pag-uusap. Naging natural na ang pag-uusap namin, hindi na tulad ng dati na punong-puno ng tensyon. Alam mo, hindi ko akalain na magiging ganito tayo, sabi ni Lila habang iniimpake ang kanyang mga gamit. Dati, ang awkward natin, pero ngayon, oo, parang ang bilis ng mga pangyayari, tugon ko. Siguro dahil sa project na to. Tumawa siya, hindi lang siguro dahil sa project. Napatingin ako sa kanya, nagtatanong ang aking mga mata. Pero bago pa man siya makasagot, dumating si Marco, ang kaibigan kong matagal nang may gusto kay Layla. Uy Lila, maaari ba kitang makausap? Nagkatinginan kami ni Lila. Sige Marco, sabihin mo lang, sagot niya. Umupo si Marco sa tabi ni Lila. Alam mo, matagal na kitang gusto. Pasensya na kung ngayon ko lang nasabi, pero gusto kong malaman mo. Napatigil ako sa aking ginagawa. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang may bumara sa lalamunan ko. Parang bigla akong nalunod sa damdaming matagal ko nang pinipigilan. Parang may kung anong gumagalaw sa loob ko at hindi ko ito maipaliwanag. Ang mga mata ni Lila ay nanatiling nakatingin sa akin, tila may hinihintay na sagot mula sa akin imbes kay Marco. Marco, I'm flattered, sagot ni Lila, ngunit may halong pag-aalinlangan. Pero sa ngayon, mas gusto kong mag-focus sa project na to. Napangiti si Marco, ngunit halata ang pagkadismaya. Sige, naiintindihan ko. Nang umalis si Marco, nanatili kaming dalawa ni Lila sa silid-aralan. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin, ngunit hindi ko na matiis. Lila, tungkol sa sinabi ni Marco. Alam mo, hindi ko alam kung bakit, pero parang ikaw ang mas mahalaga ngayon. Putol niya sa akin. Ang mga mata niya ay diretso sa akin. May kung anong bago sa'yo na gusto kong mas makilala. Nagulat ako sa kanyang sinabi, ngunit hindi ko maikakailang saya na biglang bumalot sa akin. Sa kabila ng lahat, hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon kami ng ganitong pag-uusap. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang nagring ang telepono ni Lila. Tila may emergency at kinailangan niyang umalis agad. Huwag kang mag-alala, tuloy natin to bukas, sabi ni Lila at nagmamadaling lumabas ng silid-aralan. Naiwan akong mag-isa, nag-iisip sa hindi inaasahang pag-usad ng aming relasyon. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay lang ang sigurado, hindi na kami babalik sa dati. Ang aming proyekto ay hindi lamang academic requirement. Ito ay naging simula ng isang bagay na mas malalim. Ngunit hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang sinabi ni Marco. Ano nga ba ang mararamdaman ko kung hindi ko magawang ipahayag ang tunay kong nararamdaman kay Lila? Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang magkubli sa likod ng aking isipan. Sa kabila ng aming paglalapit, may tanong na bumabagabag sa akin. Handa na ba akong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa kanya? At sa aming susunod na pagkikita, isang desisyon ang kailangan kong gawin. Desisyon na maaaring magbago ng lahat. Hindi ko alam kung paano nagsimula ito, pero ito na ang pangatlong araw na magkikita kami ni Adrian sa library para tapusin ang aming group project.
Kung tutuusin, hindi naman talaga kami magkasundo sa kahit anong bagay. Siya ang tipo ng tao na laging nagpapatawa sa klase, habang ako naman ay tahimik at madalas nasa sulok lamang nagbabasa ng libro. Pero heto kami ngayon, nakaupo sa parehong mesa, tahimik na nagtutulungan. Nasa kalagitnaan kami ng pagbuo ng presentasyon nang bigla siyang nagtanong, "Bakit nga pala hindi mo ako gusto noong una pa lang?" Hindi ko inasahan ang tanong na iyon at kahit paano'y nabigla rin ako. Tinignan ko siya sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang seryosong Adrian. "Ikaw kasi sagot ko habang sinusubukang magpatawa ng kaunti upang maibsan ang tensyon. Parang wala kang pakialam sa mga bagay-bagay. Parang laro lang sa'yo ang lahat. Ngumiti siya pero hindi ito iyong usual na pabirong ngiti niya. Minsan kasi kailangang magpanggap para hindi mo na maramdaman ang bigat ng mundo. Napaisip ako, hindi ko inaasahan na may ganoong lalim pala si Adrian. Ikaw naman, tanong ko, bakit parang hindi mo rin ako gusto? Ikaw kasi parang laging seryoso, parang hindi mo na ini-enjoy ang buhay. Napatingin ako sa kanya at sa totoo lang, napaisip ako kung tama ba siya. Marahil nga, masyado kong sineryoso ang lahat. Bago pa man ako makasagot, narinig ko ang pagring ng kanyang telepono. Sinagot niya ito at agad na nagpaalam sa akin. "Sorry, kailangan ko nang umalis. May emergency sa bahay." Iniwan niya akong nag-iisa sa library. Habang inaayos ko ang mga papel namin, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa sinabi niya. Totoo nga kaya iyon na hindi ko na ini-enjoy ang buhay? Kinabukasan pumasok ako sa klase na may ibang pakiramdam, para bang may nagbago sa pananaw ko. Pagpasok ko, nakita ko agad si Adrian na nakaupo sa likuran. Naglalakad ako papunta sa kanya nang bigla akong may narinig na usapan mula sa mga kaklase namin. "Narinig mo na ba? Si Adrian daw, may problema sa pamilya. Kaya pala laging nagpapatawa, parang coping mechanism lang niya." Nagulat ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Adrian matapos ang narinig ko. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Kaya pagkatapos ng klase, hinanap ko siya sa lugar kung saan madalas siyang nagtatambay, sa rooftop ng paaralan. Nandun nga siya, nakatingin sa malayo. Nilapitan ko siya at tinanong, "Adrian, totoo ba ang narinig ko? May problema ka sa pamilya?" Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa akin at sa mga mata niya nakita ko ang bigat ng kanyang dinadala. "Oo," sagot niya sa wakas, pero ayoko nang pag-usapan. Naramdaman ko ang sakit at lungkot sa boses niya kaya hindi ko na siya pinilit. Tumabi na lang ako sa kanya at sabay kaming nagmasid sa paglubog ng araw. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Hindi na kami magkaaway, kundi dalawang taong nagkakaintindihan. Habang nag-uusap kami tungkol sa proyekto at sa iba pang bagay, biglang nagring ang telepono ko. May mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at nabasa ko ang mga salitang, "Alam ko ang sikreto ni Adrian. Kung ayaw mong malaman ng iba, makipagkita ka sa akin." Nanghina ako sa nabasa ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Sino ito? Ano ang alam niya tungkol kay Adrian? At bakit ako ang pinili niyang kausapin? Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Adrian o kung dapat ko bang sabihin ito. Pero isang bagay ang sigurado, kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong protektahan ang bagong pagkakaibigan na nabuo sa pagitan namin. Ngunit paano ko ito gagawin nang hindi siya nasasaktan? Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang dating simpleng group project ay nauwi sa isang komplikadong sitwasyon na hindi ko inaasahan. Ngunit isa lang ang tiyak, hindi ko hahayaang masira ang pagkakaintindihan namin ni Adrian. Kailangan kong malaman ang katotohanan at kailangan kong malaman ito ngayon. Sa pag-iisip ng mga susunod na hakbang, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ba talaga ang sikreto ni Adrian?
at bakit may gustong manira nito. Hindi ko akalain na ang simpleng group project na ito ang magiging dahilan para magbago ang tingin ko kay Marco. Simula pa lang ng semestreng ito, puro iritasyon at inis ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko siya masisisi. Pareho kaming competitive, pareho kaming gustong maging pinakamahusay sa klase at palagi kaming nagkukompetisyon sa bawat bagay na maaari. Kaya naman nang malaman kong siya ang magiging kapartner ko, halos magwala ako sa galit. Pero wala akong magagawa. Kailangan kong magtiis para sa grades ko. Sa mga unang araw ng aming pagtatrabaho, puro pagtatalo ang nagaganap. Hindi kami magkasundo sa konsepto ng project, sa diskarte ng presentasyon, o maging sa simpleng kulay ng background ng PowerPoint presentation. Nakakapagod. Gabi-gabi sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magpigil, kailangan kong mag-focus sa project at hindi sa kung gaano ka-irritable si Marco. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin kay Marco na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng kanyang mayabang na dating, may mga pagkakataon na nagiging seryoso siya, lalo na kapag pinag-uusapan namin ang mga detalye ng project. May mga ideya siyang minsan ay hindi ko naiintindihan sa una, pero kapag ipinaliwanag niya, nagiging malinaw ang lahat. At may mga pagkakataon din na nagiging masaya siya na para bang ang simpleng pagtatalo namin ay laro lamang para sa kanya. Isang gabi habang nasa library kami, nagdesisyon kaming magpahinga muna. Nagkayayaan kaming mag-coffee break sa coffee shop malapit sa campus. Habang naglalakad, bigla siyang nagtanong, "Bakit nga ba galit na galit ka sa akin noong una tayong nagkakilala?" Napatingin ako sa kanya, nagulat sa kanyang tanong. "Ewan ko," sagot ko. "Siguro dahil palagi mong tinatapatan ang mga ideya ko." Napatawa siya. "Hindi naman kita tinatapatan. Siguro pareho lang tayong may kanya-kanyang style." Napaisip ako. Oo nga naman, pareho kaming may kanya-kanyang paraan ng pag-iisip. At sa kabila ng aming pagkakaiba, unti-unti kong nararamdaman na may kakaibang spark sa bawat pagtatalo namin. Parang may kuryente sa hangin tuwing nagkakasalubong ang aming mga mata at ang simpleng pag-aaway ay nagiging dahilan para mas makilala ko siya. Habang nakaupo kami sa coffee shop, nagsimula kaming magkuwentuhan tungkol sa mga bagay na hindi pa namin napapag-usapan. Nalaman kong mahilig pala siyang mag-paint sa kanyang libreng oras at ang kanyang mga likha ay kadalasang tungkol sa mga tanawin sa bundok kung saan siya lumaki. Nalaman niya ring mahilig akong mag-photography at madalas kong kuhanan ng litrato ang mga tao sa paligid ko, lalo na kapag hindi nila alam. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla niyang sinabi, "Alam mo, kahit palagi tayong nag-aaway, masaya ako na ikaw ang kapartner ko sa project na to." Nagulat ako, hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. "Bakit naman?" Tanong ko nagtataka. Kasi mas challenging, mas nagiging creative ako, at mas nakikilala kita. Naramdaman ko ang pamumula ng mga pisngi ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang sinabi, kaya ngumiti na lang ako. Sa kabila ng aming pagkakaiba, may parte sa akin na nagsasabing tama siya, na sa lahat ng ito nagiging mas mabuti ako dahil sa aming pagtatalo. Pagkatapos ng coffee break, naglakad kami pabalik sa library. At habang naglalakad, nakaramdam ako ng kakaibang saya. Parang unti-unti kong natutunan kung paano makipag-ayos at makipagtulungan sa taong dating kaaway ko. Parang may bagong yugto ng pagkakaibigan ang nabubuo sa pagitan namin. Ngunit sa likod ng saya, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Pagdating namin sa library, may naabutan kaming isang liham sa mesa na para sa akin. Binuksan ko ito at halos bumagsak ang mundo ko sa nabasa ko. Isang liham mula sa dean, nagkakaroon ng problema sa aking scholarship at kailangan kong magpasa ng additional requirements para makumpirma ang status ko. Napatingin ako kay Marco at kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Anong nangyari?" Tanong niya, naguguluhin. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Sa kabila ng aming bagong pagkakaibigan, hindi ko alam kung paano siya isasangkot sa personal kong problema.
Ngunit alam kong kailangan ko ng tulong. At sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman kong siya ang maaari kong lapitan. Marco, simula ko, nanginginig ang boses. May problema ako. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata at bigla akong nakaramdam ng kaba. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ito ang magiging pagsubok sa aming bagong ugnayan kung paano niya ako tutulungan sa oras ng aking pangangailangan. Sa loob ng ilang linggo, naging abala ako sa pagbuo ng aming group project kasama si Marco. Sa kabila ng aming pagkakaiba, hindi ko maikakaila na natutunan ko ng pahalagahan ng kanyang pananaw. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nagkasalungatan, pero tila bawat pagtatalo ay may natutunan kami sa isa't isa. Minsan naisip kong baka may naitulong din ako sa kanya kahit papaano. Isang hapon, nagpunta kami sa Silid Aklatan para tapusin ang huling bahagi ng aming proyekto. Habang naglalakad kami sa hallway, napansin ko ang kakaibang katahimikan ni Marco. Hindi siya yung tipo ng tao na tahimik. Kung tutuusin, siya pa nga ang laging may masayang kwentuhan sa klase. Nang makaupo kami sa isang liblib na sulok ng Silid Aklatan, hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong. Marco, may problema ba? Tanong ko habang inaayos ang mga papel sa harap namin. Saglit siyang tumingin sa akin bago bumuntong hininga. Alam mo, Camille, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero salamat. Nagulat ako. Hindi ko inasahan ang ganitong uri ng pasasalamat mula sa kanya. Para saan? Para sa lahat. Alam mo, hindi ko masyadong pinapansin ang mga katulad mo dati. Yung mga tahimik at palaging may dalang libro. Pero dahil sa project na ito, na-realize ko na may mga bagay na hindi ko pa alam at sa tulong mo, natutunan ko ang ilan sa mga iyon. Naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Marco, hindi mo kailangan magpasalamat. Pareho tayong nagtrabaho para dito. Ngumiti siya, yung nangiti na tila ba may ibig sabihin na hindi ko pa lubos maisip. Alam mo, hindi lang sa project na ito, salamat din sa pagiging kaibigan. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan ang ganitong klasing pagtanggap mula sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko siya tinuring na kaibigan, lalo na sa simula. Pero habang tumatagal, unti-unti ko ring nakilala ang tunay na siya at hindi ko maikakaila na naging masaya ako sa aming samahan. Habang nag-uusap kami, tuluyan na naming natapos ang huling bahagi ng proyekto. Nagdesisyon kaming ipasa ito kinabukasan. Pagkatapos ng ilang oras, nagpasya kaming lumabas na ng Silid Aklatan. Habang naglalakad kami pa uwi, bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. Camille? Oh, bakit? Tanong ko habang iniisip kung ano pa ang sasabihin niya. Alam mo ba kung ano ang mangyayari pagkatapos nito? Hindi ko agad nakuha ang ibig niyang sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos ng project na ito, magkaibigan pa rin ba tayo? Napaisip ako, sa kabila ng aming pagkakaiba, sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, naramdaman ko ang ibang klaseng koneksyon sa kanya. Siguro nga, talagang nagkaibigan na kami. Ngumiti ako. Oo naman, Marco. Magkaibigan pa rin tayo. Ngumiti rin siya, pero sa likod ng kanyang mga mata, tila may tanong siyang hindi pa nasasagot. Camille, may gusto sana akong sabihin. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw mula sa likuran. Pareho kaming napalingon at nakita si Ana, isa sa mga kaklase namin na tumatakbo palapit sa amin. Marco, Camille, kailangan niyo akong tulungan. Agad kaming nagkatinginan ni Marco. Ano na naman kaya ang nangyari? Sa kabila ng aming pagod, binalingan namin si Ana. Ano ang nangyari? Sabay na tanong namin. Hindi ko alam kung paano, pero may nawawalang bahagi ng project natin. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero kailangan natin itong mahanap bago ang deadline bukas. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, lalo na't sigurado ako na natapos namin ang lahat kanina.
Ano bang nawawala? Yung conclusion. Alam kong nasa flash drive yun kanina, pero ngayon nawawala na. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang buong project namin ay nakasalalay sa conclusion na iyon. Kung hindi namin ito mahanap, babagsak kami o kaya'y kailangan naming magsimula muli. Naramdaman ko ang pag-aalala ni Marco. Kailangan nating hanapin ito, sabi niya, puno ng determinasyon. Sumang-ayon ako. Oo, hindi tayo pwedeng sumuko. Hanapin natin. Habang nagmamadali kaming bumalik sa silid-aklatan, isang katanungan ang bumagabag sa akin. Paano kung hindi namin ito mahanap? At bakit naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib? Hindi lamang para sa project, kundi para sa kung ano man ang gustong sabihin ni Marco kanina. Sa kabila ng agos ng mga tanong, alam ko na hindi ito ang oras para magduda. Kailangan naming magtulungan at sa tulong ni Marco, alam kong may pag-asa pa. Pero hindi ko maiwasan na isipin kung ano ang mangyayari kapag natapos ang lahat ng ito. Ano nga ba talaga ang gusto niyang sabihin kanina? Habang nagmamadali kaming hanapin ang nawawalang bahagi ng proyekto, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Isang koneksyon na tila hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ngunit sa oras na iyon, isa lamang ang sigurado. Hindi ko siya pababayaan at alam kong ganun din siya sa akin. Minsan naiisip ko kung paano ko nagagawang magtiis sa isang grupo kasama si Lucas. Para kaming langit at lupa, tubig at langis. Kung ano ang gusto ko, kabaligtaran ng gusto niya. Sa loob ng klase, para kaming dalawang magkaaway na sundalo. Palaging nagbabangayan. Palaging may hindi pagkakaintindihan. Pero sa kabila ng lahat, heto kami ngayon, pinipilit na makipagtulungan sa isa't isa para sa group project na ito. Kahit na paano, may mga araw na mas nagiging madali ang lahat. Siguro dahil na rin sa mga oras na kailangan naming magtulungan na kahit labag sa loob ko ay unti-unti kong natutunan na pakinggan siya. Sa totoo lang, hindi ko akalaing may sense pala siya kung minsan. Hindi ko rin inaasahan na may mga bagay pala kaming pareho ng pananaw. Isang hapon, habang nasa library kami at abala sa pagsusulat ng report, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Karaniwan ay punong-puno ng ingay ang paligid kapag kami ni Lucas ang magkasama. Ngunit sa araw na ito, tila may kapayapaan sa pagitan namin. Naisip kong baka pagod na rin kami sa walang katapusang pagtatalo. Alam mo, hindi ko akalaing magiging ganito kahirap ang project na ito. Sambit ko habang binabasa ang isang libro tungkol sa history ng mga indigenous groups sa Pilipinas. Akala ko nga madali lang, sagot ni Lucas na nakangiti. Pero masaya rin naman, 'di ba? At least marami tayong natututunan. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko akalaing kaya niyang magbigay ng positibong pananaw sa gitna ng hirap ng aming ginagawa. Mukhang may tinatago rin pala siyang kabutihan na hindi ko pa nakikita noon. Habang patuloy kami sa pag-uusap, unti-unti kong naramdaman na parang may pagbabago sa pagitan namin. Hindi na kami parang magkaaway, kundi parang dalawang tao na nagkukwentuhan lang. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may koneksyon kami, kahit paano. Alam mo ba, may isang lugar sa Mindanao na sobrang ganda. Nakapunta na ako doon kasama ang pamilya ko dati. Kwento ni Lucas habang nagbabasa ng isa pang libro. Talaga, hindi pa ako nakakarating sa Mindanao. Anong lugar iyon? Tanong ko na sa totoo lang ay interesado. Tuboli, may Lake Cebu doon na sobrang ganda. Pwede tayong maglagay ng impormasyon tungkol sa lugar na iyon sa report natin, sagot niya. Tama ka, magandang idea iyon, sagot ko, na tila ba nagugustuhan ng kanyang suggestion. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong hindi na kami nag-aaway, kundi nag-uusap ng maayos tungkol sa project. Parang may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa amin na sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay nagdulot ng nangiti sa aking mga labi. Dahil sa pag-uusap na iyon, nagkaroon kami ng bagong strategy para sa project.
Nagsimula kaming magplano kung paano namin maisasama ang mga natutunan namin mula sa mga indigenous groups sa Pilipinas at kung paano namin maipapakita ang kagandahan ng kanilang kultura. Ngunit sa kabila ng magandang daloy ng aming pag-uusap, isang bagay ang pumukaw sa aking pansin. Habang abala si Lucas sa pagsasalita, may nakita akong papel na nakalagay sa kanyang notebook. Hindi ko sinasadya ang aking mga mata pero nakuha nito ang aking atensyon. May nakasulat na pangalan doon, pangalan ng isang babae. Lucas, sino si Ana? Tanong ko, na may halong kaba sa dibdib. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinanong pero parang may kung ano sa loob ko na gustong malaman. Bigla siyang natigilan at nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko na may mahalaga sa papel na iyon. Sa kanyang pag-aalala, bigla siyang tumayo at sinabing kailangan niyang umalis. Ano, Lucas, sandali lang. Tawag ko, pero mabilis siyang umalis na iwan akong nagtataka at naguguluhan. Ano ang meron sa papel na iyon? Sino si Ana at bakit ganoon na lang ang kanyang reaksyon? Nag-iwan ito ng maraming tanong sa aking isipan. Mga tanong na hindi ko alam kung masasagot ba ni Lucas. Habang nag-iisa sa library, naramdaman ko ang pagbalik ng dating tensyon. Parang bumalik kami sa umpisa na para bang may pader na namamagitan ulit sa amin. Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong malaman ang tungkol sa papel na iyon. Kailangan kong malaman kung ano ang tinatago ni Lucas. Sa huli, napagtanto kong ang group project na ito ay hindi lang tungkol sa mga indigenous groups. Minsan pala, ang mga proyekto ay may mas malalim na kahulugan, tulad ng pagkakaibigan at ang mga lihim na unti-unting lumilitaw sa pagitan ng dalawang tao. Ngunit sa ngayon, nag-iisa akong nag-iisip, naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Sa susunod na pagkikita namin ni Lucas, umaasa akong makakahanap ako ng sagot. Sa wakas, narito na kami sa huling bahagi ng aming group project. Sa kasamaang palad, kasama ko pa rin si Luis, ang pinakaayaw kong tao sa klase. Simula pa lang ay hindi na kami magkasundo, mula sa paraan ng pag-iisip hanggang sa estilo ng pag-aaral. Parang lagi kaming nag-aaway, hindi lang sa usaping akademiko, kundi pati na rin sa mga maliliit na bagay na wala namang kinalaman sa proyekto. Habang naglalakad kami patungo sa library para tapusin ang huling bahagi ng aming thesis, hindi ko maiwasang pagmasdan si Luis. Malalim ang kanyang iniisip habang hawak ang isang makapal na libro. Isa siyang palaisipan para sa akin, isang alaalang hindi ko mabura. Ngunit sa kabila nito, mapapansin mong may kakaibang ningning sa kanyang mga mata kapag seryoso siyang nag-aaral. Alam ko na may kakayahan siya pero hindi ko pa rin lubos makita kung paano kami magiging matagumpay sa proyektong ito. Alam mo, Andrea, kailangan nating mag-focus ngayon, sabi ni Luis habang binubuksan ng laptop. Malapit na ang deadline at kailangan nating gawing perpekto ito. Napabuntong hininga ako. Alam ko, Luis, pero sana lang mas madali kang kausap. Ngumiti siya, isang ngiti na may halong pangungutya. Ang problema kasi, Andrea, masyado kang perfectionist. Hindi lahat ng bagay ay dapat sa pamamaraan mo. Nagpatuloy kami sa pag-uusap habang tinatalakay ang mga datos na nakalap namin. Nagulat ako sa husay ni Luis sa pag-aanalisa. Hindi ko aakalain na may angking talino siya pagdating sa mga bagay na ito. Unti-unti kong nararamdaman ang pag-aalangan sa aking mga naunang paghusga sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, napansin kong nagiging mas madali ang aming trabaho. Hindi na namin kailangan pang magtalo sa mga ideya. Sa halip, nagkakaroon kami ng mas makabuluhang diskusyon. Dito ko natuklasan na kapag binigyan mo ng pagkakataon ng isang tao, may mga bagay na hindi mo inaasahan. Ano nga palang iniisip mo kanina habang naglalakad tayo? Para kang nawawala sa sarili,
Tanong ko kay Luis habang nag-aayos ng mga dokumento. Parang nagulat siya sa tanong ko. Wala naman. Iniisip ko lang kung paano ko sasabihin sa'yo na may gusto ako sa'yo. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon mula sa taong inakala kong hindi ko kailanman makakasundo. Luis, seryoso ka ba? Tanong ko, hindi pa rin makapaniwala. Tumango siya, ang mukha niya ay puno ng sinseridad. Oo, Andrea. Siguro kaya tayo nagka-clash kasi may mga bagay na hindi ko maamin sa sarili ko. Pero habang ginagawa natin itong project, mas nakilala kita. At mas napagtanto kong iba ka sa iniisip ko. Hindi ko alam ang isasagot. Ang lahat ng tensyon na nararamdaman ko sa kanya ay biglang naglaho. Ang natitira na lang ay isang kakaibang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Sinubukan kong maging kalmado, ngunit ramdam ko ang pag-init ng aking pisngi. Luis, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pero siguro, mas mabuting tapusin na muna natin ito para hindi tayo magkaproblema sa deadline. Ngumiti siya, tila natutuwa sa sagot ko. Oo, Andrea, pero sana pagkatapos nito, mapag-usapan natin ang tungkol sa atin. Habang patuloy kaming nagtatrabaho, hindi maikakaila na nagkaroon ng pagbabago sa pagitan namin. Hindi na ito ang dating magkaaway na Andrea at Luis. Sa halip, para kaming dalawang taong nag-uumpisa pa lang sa isang bagong yugto ng aming buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na hindi ko maalis-alis sa aking isipan. Ano nga ba ang magiging kahulugan nito sa hinaharap? Matapos ang ilang oras ng pagtatrabaho, natapos din namin ang proyekto. Nagpasiya kaming i-print na ang final draft at isubmit kinabukasan. Habang naglalakad kami pa uwi, nararamdaman ko ang pagod sa aking katawan. Pero hindi ko maikakaila ang kakaibang saya na dulot ng aming tagumpay. Nakapagtulungan kami ni Luis at higit sa lahat, may nabuksan na bagong kabanata sa aming mga puso. Ngunit sa huling hakbang ng aming paglalakad, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang mangyayari pagkatapos nito? Ano ang magiging epekto ng aming nadiskubre sa aming relasyon? Habang naglalakad kami sa madilim na bahagi ng campus, biglang may lumapit sa amin. Si Marco, ang dating kaibigan ni Luis na matagal nang hindi nagpapakita, ay biglang sumulpot. Andrea, Luis, may kailangan kayong malaman. Sabi ni Marco, may kaseryosohan sa kanyang mukha. May isang bagay na hindi niyo pa alam tungkol sa project na yan. Napatingin kami ni Luis sa isa't isa, naguguluhan. Ano ang tinutukoy ni Marco? Ano ang lihim sa likod ng project na ito? Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pag-aalala. Mukhang hindi pa tapos ang istoryang ito. Muli kong binuksan ang aking laptop at tiningnan ang dokumentong para sa aming group project. Ilang araw na lang ang natitira bago ang deadline at tila ang mundo ko ay umiikot sa pag-aayos ng mga detalye ng pananaliksik namin. Sa aming grupo, ako ang naatasang mag-compile ng lahat ng impormasyon, habang si Paulo ang nakatoka sa visual presentation. Siya ang taong halos hindi ko makasundo sa klase. Laging may ibang opinyon, laging kontra sa mga ideya ko. Sino ang mag-aakala na ang isang grupo ng proyekto ang magtutulak sa amin na magtulungan? Habang inaayos ko ang mga huling bahagi ng aming report, bigla akong nakaramdam ng pagod. Naisip kong lumabas muna at huminga ng sariwang hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kabila ng aming mga alitan, may bahagi ng utak ko na sabik makasama si Paulo. Siguro dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon na nagkakaroon kami ng mga malalim na pag-uusap kapag wala na ang ibang miyembro ng grupo. O baka naman dahil sa hindi ko maipaliwanag na kilig tuwing nagkakatinginan kami. Nagdesisyon akong pumunta sa library, ang paborito kong tambayan tuwing kailangan ko ng katahimikan. Pagdating ko doon, hindi ko inaasahan na makikita ko si Paulo. Nakaupo siya sa isang sulok, tila seryoso sa pagbabasa ng isang makapal na aklat. Sa kabila ng lahat,
Hindi ko maiwasang mapansin ang kaakit-akit niyang mga mata na tila may lalim ng dagat. Ano yung ginagawa mo dito? Tanong ko, pilit na hindi nagpahalata ng aking pagkagulat. Tinatapos ko lang tong research para sa presentation. Sagot niya, hindi man lang tumingin mula sa binabasa. Alam mo namang hindi ako pabor sa half-baked na trabaho. Natawa ako ng bahagya. Akala ko ba okay na yung mga nasubmit ko sa'yo? Ngumiti siya, sa wakas ay tumingin sa akin. Ayoko lang na may makaligtaan. Alam mo namang mas gusto kong handa sa lahat ng bagay. Umupo ako sa tabi niya kahit na nag-aalangan. Sa kabila ng aming mga pag-aaway, may isang parte ng puso ko na natutuwa sa bawat pagkakataong nagkakasama kami. May gusto ka bang idagdag? Tanong ko. Tumango siya at nagsimula kaming mag-discuss ng mga posibleng improvements sa aming presentasyon. Habang nag-uusap kami, naramdaman kong unti-unting nawawala ang tensyon na dati naming nadarama. Sa halip, nagiging mas magaan ang aming usapan na parang may natural na chemistry na umuusbong sa pagitan namin. Alam mo, sabi ni Paulo bigla, hindi ko akalaing magiging ganito kaimportante sa akin ang project na to. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero may kung anong init ang dumaloy sa aking puso. Bakit naman? Tanong ko, pilit na hindi nagpapahalata ng labis na interes. Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto yung idea na makatrabaho ka noong una. Pero habang tumatagal, nagiging mas interesante ka sa paningin ko. Parang ang dami mong layers na hindi ko pa nakikita. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Sa kabila ng kanyang mga salita, pakiramdam ko ay may isang bagay pa rin na bumabalakid sa aming dalawa. Pero bago pa man ako makapag-isip ng isasagot, biglang may dumating na mensahe sa aking telepono. Mula ito kay Liza, isa sa mga kaibigan namin sa klase. Urgent, may kailangan kayong malaman tungkol sa project, sabi ng mensahe. Nagkatinginan kami ni Paolo, kapwa may pag-aalala sa aming mga mata. Agad kaming umalis ng library at pumunta sa cafeteria kung saan nag-aabang si Liza. Pagdating namin doon, nakita naming nakaupo siya sa isang mesa, tila aligaga. Anong meron? Tanong ni Paulo diretso sa punto. May problema sa project, sagot ni Liza, halatang nag-aalala. Isa sa mga sources na ginamit natin ay hindi pala credible. Kailangan nating baguhin ang malaking bahagi ng report. At may naririnig akong bulong-bulungan na may ibang grupo na gustong ipasa ang parehong topic. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig. Paano nangyari ito at bakit parang may ibang grupo na gustong makipagkompetensya sa amin? Habang nag-uusap kami tungkol sa mga susunod na hakbang, naramdaman ko ang pagdikit ng kamay ni Paulo sa akin na parang sinasabing hindi kami magpapatalo. Sa kabila ng lahat ng aming mga alitan, naroon ang tiwala na kaya namin itong malagpasan ng magkasama. Ngunit sa likod ng aking isipan, may bumabalakid na tanong, ano pa kaya ang mga hindi ko alam tungkol kay Paulo? At paano namin haharapin ang problema ito nang hindi natatalo? Habang binabalik-balikan ko ang mga kaganapan, isang bagay ang malinaw. Sa kabila ng lahat, ang pagkakaibigan na nag-ugat sa hindi inaasahang pagkakataon na ito ay magdadala ng mas malalim na koneksyon sa aming dalawa. Ngunit sa likod ng mga ngiti, alam kong may isang bagay pang hindi sinasabi si Paulo. Isang bagay na maaaring magbigay linaw o magdulot ng bagong hamon sa aming dalawa.